Naghahabol sa ngayon ng 0-3 na kalamangan itong Cavaliers laban sa Knicks. Ayon pa sa mga NBA fans ay hindi na raw marunong maglaro itong mga Cavaliers at pati si James Harden ay nakatunganga lamang. Pero ayon naman kay Charles Barkley mga idol, mahirap to maliban na lang kung kanilang kukunin si LeBron. Isang pabirong komento na syempre hindi naman po pwedeng ganon-ganon na lamang na kukunin ng Cavaliers si LeBron. Ito'y biro lamang na si LeBron ay ang tanging malalarong nakakambak ng 1-3. Pero so far ay wala pang nakakambak ng 0-3 mga idol. Oo, si LeBron nung nasa Cavaliers pa siya kalaban nila ang Golden State Warriors ay nakambak nila ito 1-3 ang kanilang kartada noon. Ngayon mukhang malabo po ito para sa Cavaliers mga idol. Pero kung syempre kung nandyan si LeBron at naglalaro, posible pa. Do or die na ito para sa Cavaliers mga idol. Para sa Knicks naman, 1 win away na lamang sila para sa finals at maga na to kung kanilang mawawalis ang Cavs sapagkat medyo mataas ang kanilang pahinga. Eligible na sa ngayon si Jalen Duren para sa 5-year deal to $187 million Supermax contract. Ito na kasi yung kanyang panghuling kontrata sa Pistons. Pero ito worth it ba sa kanyang ipinakitang paglalaro para sa Pistons? Marami ang naniwala sa Pistons sa kanilang kakayahan na makapunta sa finals dahil malakas sila sa regular season. Pero itong si Duren ay isa na sa mga nag-struggle sa kanilang kupunan. 19 points ang kanyang kinakamada sa regular season pero sa playoff 10 points na lamang. Samantalang sa rebounds, 10 rebounds per game sa regular season, sa playoff 8 rebounds na lamang. Bumaba nga rin po ang kanyang shooting percentage. Definitely mga idol, napakababa, malaki ang nabawas. Ngayon, nasa Pistons to kung kanilang bibigyan ng gantong kalaking kontrata si Duren sapagkat long term ang pinag-uusapan dito. Pero ayon sa mga NBA fans, ay hindi raw ito deserving. Samantala, sa isang interview kay De'Aaron Fox, sinabi niya na malaking bagay ang ibinigay na motibasyon at speech nitong si Greg Popovich sa kanilang locker room. For the first time, nangyari po ito sa kanila mga idol pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa Game 3. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Greg Popovich sa nangyari sa kanyang kupunan at sinabi niyang hindi raw iyon kung paano sila maglaro ng basketball. Kaya naging pampalubag ng loob ng Spurs ang mga salitang nanggaling kay Greg Popovich mga idol. At yun na nga, nangyari na ang kanilang pagkapanalo sa Game 4. Malaking bagay po ito para sa Spurs sapagkat kampyonato ang pinag-uusapan dito. Finals na. And since matagal nang hindi nagkampiyon ang Spurs, kabilang rin po sila sa mga kupunang uhaw na uhaw. Kaya somehow, bawal ang magkamali, dapat tama palagi ang ginagawa.